tayong magiging Sakaki! Sa gitna ng mga issue sa Pogo, irerekomenda ng Finance Secretary sa Pangulo na ipahinto na ang operasyon ng mga ito sa isang resort na tinutuluyan umano ng incorporators at mga boss ng iligal na Pogo sa Porac, tumambad sa mga otoridad ng indoor firing range at underground tunnel. Saksi, si Salima Refran. Tanaw mula sa himpapawid ang lawak ng exclusive resort sa Porac, Pampanga. May man-made lagoon pa. Pero ang daan para marating ang pavilion sa gitna nito, may mga tinatagong sekreto. Sekreto. Swat, tignan nyo. Sabado ng umaga, sinalaki ng Pampanga Police ang 2 ektaryang compound sa bisa ng search warrant. Ito raw ang tinutuluyan ng incorporator sa Chinese big bosses ng Lucky South 99. Ang iligal na pogo na ni-raid ng mga otoridad dahil pugad umano ng iba't ibang scam, kidnapping, illegal detention, torture, human trafficking, at sex trafficking. Hinahanap pa rin ho natin yung mga sinasabi nila mga Chinese na nakatakas, yung mga boss na wala pa. At purpose nga baka sa human trafficking na meron pa tayong makuha doon. Napaliligira ng mga CCTV at mga aso ang lugar. May sarili itong helipad. At ang mga struktura, gawa sa dekalidad ng mga material. Mamahaling gamit at muebles naman ang nasa loob ng villas na may sarili ring KTV at game room. Bagsakan ng mga bosses siguro. Kasi talagang mga for VIP lahat yung setup. Different rooms. Pero lalong kinagulat ng mga otoridad ang underground tunnel na nagkukonekta sa villa sa pavilion. Nakatago sa mga pader nito ang mga lihim na kwarto. Parang ganito rin yung nakita natin na tunnel dun sa ilalim ng mga villa sa Pogo, dun sa Bambantarlac. Ang pagkakaiba lang nito, meron itong mga secret room. Itong kwartong to, bago ka makapasok, kailangan itutulak mo pa tong cabinet. At dito sa loob, medyo kompleto na yung gamit, kulang na lang kama. May cabinet, may aircon, at kung gugustuhin mo, pwede ka ritong magtago. Ang tila maliit na garahe naman, daanan pala papunta sa indoor firing range. Wala itong permit ayon sa PNP. Ang slugs at casing na nasa lugar, kinokolekta ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO Katsuko para isailalim sa ballistics exam. Meron naman tayo kasi mga cold cases na iniimbestigahan sa ngayon at dun sa mga body ng mga namatay, nakakuha tayo ng mga slugs and then we will compare these slugs, yung mga nakuha natin dito, kung yung baril na ginamit dito ay yun din ang baril na ginamit dun sa mga namatay. Nasa kustudiya ng mga otoridad ang 2 Pinoy incorporator at 6 na caretaker ng compound. Ang subject ng search warrant na si Catherine Cassandra Leong, authorized representative ng Lucky South 99 sa Pagcor, hindi inabutan sa raid. Based po sa investigation po namin na dito po siya nag-stay. So isa po yun sa nag-conduct po tayo ng search warrant. Siya po ay isa sa mga incorporators and also stockholders po ng Whirlwind Corporation. Halos isa lang po yung mga incorporators natin and then stockholders sa Lucky South 99. Kasama si Ong sa Immigration Lookout Bulletin Order na inilabas ng Department of Justice na kinabibilangan din ni suspended Mayor Alice Guo at kanyang kapatid dahil sa posibleng pagkakasangkot sa human trafficking activities. Nagkasundo naman ang mga alkalde sa probinsya na ipagbawal na ang mga pugo sa Pampanga. Si Finance Secretary Ralph Recto irerekomenda kay Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapahinto ng mga pugo sa bansa. I'm willing to recommend to the President na huwag na ituloy yung Pogo. Kung wala namang kasalanan ginagawa, I suppose baka pwede pa. But in general, I don't think we have to pin our hopes on Pogo. In my case, with regard to the Department of Finance, I'm not in favor of Pogo. Wala pang pahayag ang Malacanang kaugnay nito. Pero dating sinabi ng Pangulo na wala nang saysay manatili ang mga pogo sa bansa kung talagang masama ang epekto ng mga ito sa lipunan. It's not a huge part of our economy. And if it's adjudged that there is a social cost, it might not be worth it. The cost might not be worth what they're paying in taxes anymore. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, ang inyong saksi. Doble ang paghahanda para sa pasukan ng mga taga-Malabon at Navotas.
Hindi pa po kasi naayos ang nasirang floodgate kaya may nilalatag na diskarte para hindi maapektuhan ng baha ang mga estudyante. Saksi, si Marisol Abduraman. Tanghaling tapat at tirik ang araw, pero baha sa bahaging ito ng Dampalit, Malabon. Sira pa rin kasi ang Malabon-Navotas River floodgate na dapat sana ay haharang sa tubig kapag high tide. Paano na lang kung tag-ulan na at sabay pa sa pasukan sa eskwela ng mga bata? Ang mga empleyado ng Dampalit Integrated School, bagamat sanay na raw sa baha, lagi raw nakatutok sa balita at sa mga announcements ng LGU. Nice din po namin na yung sa part po ng eskwelahan, na mapaagad din po yung announcement ng LGU para po agad ay maabisuhan yung mga bata, yung mga magulang na agad maaari, mas maaga, mas mainam. Kaya ang Malabon City, puspusan na raw ang paghahanda sa tag-ulan kasabay ng pagbubukas ng klase. Sisikapin daw ng City Hall ang maagap na suspension of classes kung kinakailangan. Meron kami mga bagong paggawa ng mga flood sensors sa ilalim ng mga tulay, sa mga kadaluyan ng tubig. Morning pa lang, before 4 a.m., may mga announcement na kami. Hindi naman po natin paaabutin na makapasok na yung mga bata bago natin paiikutin yung mga nagmo-monitors. Maging ang Navotas Elementary School, ikangay suki na rin ng baha. Minsan na nga raw nilang naranasan ang hanggang dibdib na baha. Kaya ang eskwelahan nagpagawa na ng sarili nilang pumping station. The only moment na bubuksan po yan kapag na talagang ha. Tapos parang hihigupin yung O kaya before na muulan na, takbo na. Ibubuksan na po. So ang mga tubig nga daw na nahihigop ay dadaan dito sa tubo, sir, ano? So ito na yon. Ito na yung mga makikita nating lumalabas dito. Tapos sir, saan ho may tatapon yan? Saan diretso ng mga yan? Bali, ang tapon po nito, papuntang dagat, saka papuntang ilog. Sinisiguro rin daw ng school na maayos ang kanilang mga classroom. Lahat naman po ng buildings namin halos bago po. So wala po silang mga tulo. Ang hirap pong pumasok. Bukod sa pumping station, ang isang remedyong ginawa ng eskwelahan kontra baha ay inelevate nila ang bahagi ito ng eskwelahan. Kaya kung mapapansin ninyo, mas mataas siya kesa dito sa ground. So kung sakaling bahain mo lang eskwelahan, dito na dadaan ang mga bata diretso sa kanilang mga classroom. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Halos kalahati ng mga Pinoy na sumagot sa isang survey ang naniniwalang bubuti ang kanilang buhay sa mga susunod na buwan. At ganoon din karami nagsabing walang mangyayaring pagbabago. Pinulsuhan yan sa Barangay Saksi Live ni EJ Gomez. EJ? Tiya, aabot sa 44% ang mga Pilipinong naniniwalang gaganda raw ang kanilang buhay sa susunod na 12 buwan. Ayon yan sa latest survey ng Social Weather Stations o SWS. Pero di raw tiwala ang ilang kababayan natin na nakausap namin dahil raw sa mataas na bilihin. Pagpatak ng hating gabi mamaya, magmamahal na naman ang presyo ng langis sa ika-4 na sunod na linggo. 1 peso and 60 centavos ang itataas sa kada litro ng gasolina, 65 centavos sa kada litro ng diesel, at 60 centavos naman sa kerosene. Base sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research, sa kabuuan, 10 pesos and 85 centavos na ang itinaas sa kada litro ng gasolina ngayong taon. 9 pesos and 5 centavos na ang taas presyo sa kada litro ng diesel. Mabigat ito para sa marami, pati ang pagsirit ng presyo ng iba pang bilihin at serbisyo. Sa kabila niyan at iba pang problema, 44% ng mga Pinoy na edad 18 pataas ang nagsabing kumpiyansa silang gaganda ang kanilang buhay sa susunod na 12 buwan. Ayon yan sa survey ng Social Weather Stations o SWS. 44% din ang nagsabi na hindi mababago ang estado ng kanilang buhay. Nasa 7% naman ang naniniwala na sasama ang lagay ng kanilang buhay sa susunod na 12 buwan, habang 6% ang hindi tumugon sa survey. Sabi ni Bibian, ay nako, talagang hindi ako naniniwala. Kasi kung tataas ang sahod ng mga nagtatrabaho ngayon at bumaba ang bilihin natin ngayon, sigurado, maniwala ko na nagaganda ang buhay natin. Ang sahod nga raw kasi halos dumudulas lang sa palad niya. Pag sumahod na lang yung mga tao ngayon, imbis na bibili siya ng 5 kilong bigas, 3 kilong bigas na lang. Pagkatapos after in 10 days, wala na, utang na lahat sa tindahan. Paano gaganda ang buhay mo?
Sa mataas na bilihin din daw ang dahilan kung bakit di tiwala si Hilbert na gaganda ang kanyang buhay sa susunod na mga buwan sa kabila ng pagpasok sa kung ano-anong trabaho. Karpentero, tubero, nagtatiles, tapos kahit ano po. Napakamahal po ng bilihin, saka yung sinasahod ko, hindi sapat. Kulang pa, pang araw-araw. Ganyan din ang pakiramdam ng 61 anyos na si Tatay Leonilo. Gustuhin man daw niyang mag-retire sa pagiging karpentero, di niya magawa. Parang ganun pa rin, di ako naniwala. Mahirap, pag hindi ka magtrabaho, hindi ka mabuhay. Tatanda na lang daw siya na walang pahinga sa kakakayod sa buhay. Tinanong din namin ang mga kapuso online kung ano sa tingin nila ang magiging kalidad ng kanilang buhay sa susunod na 12 buwan. Sagot ng isa, bubuti raw ang kalidad ng buhay ng mga nagsusumikap. Sabi ng isa pa, may ipon na raw siya pagkatapos ng 12 buwan at makakapagnegosyo na siya pag uwi ng Pilipinas. Sagot naman ng isa pa, kahit hindi sila tamad at palaasa, sadyang napakahirap daw habulin ang pagtaas ng bilihin. Kahit anong kayod nila, sabi ng isa pa, wala raw magbabago hanggat mahal ang mga bilihin pati bayarin sa kuryente. Ganoon din ang nakikitang problema ng isa, kaya paniwala niya, lalo pang hihirap ang estado ng kanilang buhay. May panawagan sina Hilbert at Bibian sa gobyerno. Ayaw mga bilihin, babaan nila. Para uusad naman yung mga kababayan natin at tayo. Taasan nyo ang sahod namin. Babaan nyo ang presyo ng bilihin. Ay sigurado 100% baka sakaling igaganda ang buhay na. Pia, kanina halos magkakasunod ang dating ng mga sasakyan ng mga motorista na nagpapakarga na ng diesel at gas. Dahil yan sa nakaamba o inaasahan na oil price hike simula bukas. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, ang inyong saksi. 10 milyong pisong pabuya alok ng DILG sa makapagtuturo sa kinaroroonan ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Kasabay niya ng paglalabas ng wanted poster laban kay Kibuloy na may warrant of arrest sa mga kasong child and sexual abuse at qualified human trafficking. Tig-1 milyong piso naman ang patong sa ulo ng 5 pa niyang kapwa-akusado. Kasunduan magbibigay daan sa pagpasok ng mga sundalong Hapon sa Pilipinas, nilagdaan. Yan ang Reciprocal Access Agreement o RAA. Nahakbang daw para sa mas maigting na ugnayang pangseguridad. Sinaksihan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paglagda nito. Pero bago tuloy maipatupad, dadaan muna ito sa Senado na kailangan paboran ng 2/3 ng Senado o 16 na senador bago ito maratipikahan. Suportado nito ng Senate President at ng Senate Committee on Defense and National Security, habang hihimay naman daw ito ng Senate Committee on Foreign Relations. Habang ang minority leader sinabing mga kasunduan pang ekonomiya imbes sa pang-militar ang dapat pinapasok ng gobyerno. 4 na fighter jets ipinadala ng Pilipinas sa unang pagkakataon sa Pitch Black 2024 multilateral exercises sa Australia. Halos 200 support personnel at piloto rin ang pinadala ng ating bansa. Isa sa pangunahing training na gagawin ang interdiction flights o pagsalubong sa mga unidentified aircraft na papasok sa airspace ng bansa. Sasabak din sa night flying exercise sa mga piloto. Ayon sa Royal Australian Air Force, 21 bansa nagpadala ng mga aircraft ngayong taon. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Nagbabala ang Sparkle GMA Artist Center sa publiko. Dahil po yan sa kumakalat na email invitation para sa GMA Gala 2024. Wala pong katotohanan ang mga email na tila RSVP sa GMA Gala. Paalala po ng Sparkle GMA Artist Center, huwag magbigay ng kahit anong personal information. Mga official channel lang nila ang i-contact kung may mga katanungan. Meron pong hidden gem sa Albay na hitik sa makukulay na coral reef. Iba't ibang adventures naman ang handog ng isang pasyalan sa Sultan Kudarat. Makibiyahing saksi kay Jessica Kalinog ng GMA Regional TV. Ang ganda ng Sultan Kudarat. Pwede mo nang ma-enjoy up close. At kung ang hanap nyo ay iba pang adventure, mayroon yan sa Bansada Agri-Eco Adventure Park. Kung nais mong marating ang tuktok ng pasyalan, pwedeng sumakay sa kotse
o kaya lakarin ang kanilang 335 steps paakyat. Pagdating sa tuktok, malamig na hangin ang sasalubong sa inyo. Pwedeng tumambay at mag-relax sa mga upuan sa paligid o langhapin ang hangin sa kanilang view deck. Tanaw mula rito ang bahagi ng Maguindanao del Sur, South Cotabato at ang panoramic view ng Sultan Kudarat. May handog din silang ATV para mag-trail at ikutin ang pasyalan. Mayroon din silang cable car rides para mapuntahan ang kabilang dulo ng park. Kaya perfect ito para sa mga magkakaibigan o kaya'y mga pamilya na gustong mag-relax. Mula Sultan Kudarat, punta naman tayo sa hidden gem ng Albay, ang bayan ng Rapu-Rapu na may potensyal na maging isa sa mga diving sites ng Bicol Region. Sa pagbisita rito ng diving team ng DOT Bicol, namangha sila sa linaw ng tubig at makukulay na coral reefs. Very impressive so area kang Rapu-Rapu. Sa linaw sa nakang tubig talagang maengganyo ka mag-dive. Hindi mo na kailangang lumipad ng Japan para makita ang ganda ng cherry blossoms. May Sakura Park kasi sa Atok, Benguet, kung saan bumubunga na ang ilang cherry blossoms. 2016 nang mag-donate ng 30 sakura trees ang Japanese government sa Benguet bilang marka ng kanilang 40 taong sisterhood sa probinsya. Ayon sa isang agriculturist, 8 to 10 years pa ang aabutin para mag-full bloom ang naturang cherry blossom trees. Para sa GMA Integrated News, Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. May namuong ipo-ipo sa dagat sa Mabini, Batangas. Nagdilim din sa Himpapawid, malapit sa Ipo-Ipo. Tumagal ito na mahigit 30 minuto bago naglaho. Paliwanag ng Pag-asa, nabubuo ang Ipo-Ipo mula sa thunderstorm clouds kapag umakyat ang mainit na hangin at pababa naman ang malamig na hangin. Paalala nila sa mga mangingisda, huwag nang pumalaot kapag may namataang Ipo-Ipo. Nagningning sa Amerika ang galing ng isang grupo ng Negrense dancers. Ang kanilang pagsusumikap naging daan para sa matamis na success! 4 na medalya ang napanalunan ng Bailes de Luces sa 2024 World Championship of Performing Arts sa California. Kilala po ang Bailes de Luces sa paggamit ng LED lights habang sumasayaw. Dahil sa pagkapanalo nila, iba't ibang offers ang natanggap nila. Ang Vicopa ang itinuturing na Olympics of Talents na nilalahukan ng iba't ibang bansa. Nagkulay kahel ang kalangitan habang sumisiklab ang wildfire sa Utah sa Amerika. Kumalat ng sunog sa mahigit 4,000 ektarya at patuloy itong inaapula. Iniutos na rin ang paglilikas sa ilang lugar. Sa California, nagsaboy ng fire retardant ang mga eroplano at helicopter para mapigilan ang pagkalat ng tinatawag na pay fire. Iniutos na ang paglikas mula sa kalapit na airport. Mahigit 30 ektarya na ang natupok nitong wildfire. Matapos ang ilang buwang hiatus, nagbabalik ang ITZY member na si Lia. Napanood siya kanina sa live stream para sa 5th anniversary ng fandom ng grupo na MIDZY. Kasunod niyan ay inanunsyo ng kanilang label na JYP Entertainment na babalik na sa group activity si Lia at sisimulan niya sa bagong album ng ITZY na nakatakdang i-release sa second half ng taon. This August, nakatakdang bumalik sa bansa ang grupo para sa kanilang Born to Be Tour. Another good news. Magkakababy na ulit ng Korean superstar na si Song Joong-ki at misis na si Katie Saunders. Last June 2023, isinilang ang kanilang baby boy. Congrats! At salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si PR Canghel. Sa ngalan ni Igan Arnold Clavio, ako si Ato Maraulio para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi
Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.